mga oras ngang iyon ay makailang ulit nilang pinagsaluhan ang isang mainit na tagpo. Hingal na hingal silang parehas at doon pa lang nila narinig na umiiyak na pala si Camila. Bago pa makabangon ng bata ay agad na nakuha ni Ryan ang kumot at itinakip ito sa katawan nilang dalawa at humiga si Ryan sa tabi niya. "Come here, sweetie." Boses iyon ni Ryan at nagpalingalinga pa si Camila hanggang sa tuluyan silang nakita nito at agad na lumipat sa kama ni Shane at humiga sa tabi niya. Niyakap siya ni Camila kaya hinaplos-saplos niya ang buhok nito at muling natulog. Mabuti na lang si Cassandra ay tulog mantik at hindi nagising. Niyakap din siya ni Ryan mula sa likod at inamoy-namoy ang leeg niya. Maya-maya pa'y hinapit siya sa bewang ni Ryan paharap sa kanya. "Mag-iingat kayo rito. Alagaan mo ang sarili mo at huwag kang lalapit kay Giler." Habili ni Ryan ang makitang orasan na mag-aalas 2 na ng madaling araw. "Mag-iingat ka rin doon. Mahal kita, Ryan." Sa wakas ay nasambit niyang muli ang mga katagang iyon. "Mas lalo na ako nagkakaroon ng rason upang ituloy ang plano ko. Mahal din kita, Shane. Hindi ko alam kung paano at bakit pero sa pagbalik ko, tiyak na may tamang kasagutan na ako sa lahat." Napayuko si Shane at hindi maiwasan na tumulo ang kanyang luha. Tsak na sa pagbalik ni Ryan ay mas lalo lang gugulo ang lahat. "Ryan, I have something to..." Subalit hindi na natuloy ang sasabihin ng dalaga nang naagaw ang atensyon ni Ryan sa kanyang cellphone na tumunog. Si Dahlia ang tumatawag. "I have to go, Shane. May pera pala akong iniwan kay Ramon. Para sa inyo yun. At kung kulangin at may mga gusto ang mga bata, magsabi ka lang kay Ramon. Bibigyan ka niya." Dagdag pa nito at mabilis na bumangon at nagdamit. Napangiti pa si Shane nang dinabitan pa siya ni Ryan. This is the old Ryan. She wants new. "Mag-iingat ka." Huling paalam ni Shane. "I will. Mag-iingat din kayo ng mga anak natin. I love you." "I love you too, Ryan." Tugon niya at muli hinalikan siya sa labi ni Ryan at niyakap ng mahigpit. Bago pa lumabas si Ryan ay hinalikan din ito si Cassandra at Camila at tuluyan ang lumabas ng kwarto niya. Nayakap na lamang ni Shane ang mga anak at hindi niya maiwasan ang panibagong buhay na darating sa kanila sa pagbalik ng binata. Hindi maipinta ang mukha ni Cassandra habang papauwi sa mansyon at hawak sa kamay ang kambal nito. "Ano nangyari sa mga dalaga ko?" Paglalambing ni Shane sa labas ng gate. Hindi niya nakasay hinahatid at sundo ang kambal dahil tinuruan nito ni Shane sa pagsakay at matalino naman sa Cassandra kaya agad nitong nakuha ang mga habilin niya. Isa sa mga gustong-gusto niya sa panganay niya ay hindi nito pinababayaan si Camila na medyo mahina ang loob at palagi lang itong nakakapit sa damit ng kambal. "Magkakaroon daw kami ng family day. Wisit kasi na matandang iyon. Anong kala niya sa amin, mga kinder? At may family day pang nalalaman?" Iritado nitong boses kaya yumuko si Shane upang pangaralan ang panganay niya. "Anak, teacher mo yun at dapat ginagalang natin ang mga guro. Hindi yung tatawagin mong matanda. Kailangan natin silang respetuhin kasi kung wala sila, wala magagaling na tao. Walang pulis, engineer, lawyer. Kaya anak, huwag mo na ulit gagawin yun, ha?" Bumuntong hininga lamang si Cassandra at sabay na humingi ng sorry. "Kailan daw bang family day niyo?" Tanong niya habang papasok sa loob. "Sa susunod na buwan po. Pero hindi naman kayo makakapunta katulad noon." May halong pagtatampo sa boss ni Cassandra. "Pupunta ako, anak." Sagot niya na mas lalong umismid ang mukha ni Cassandra. "Hindi, nanay. Tutuksoin lang naman tayo ng mga estudyante at baka hindi na ako makapagpigil at mapatulan ko na sila. Sasabihin na naman nilang aswang ka." Tura ni Cassandra sabay na tumakbo at kahit na tinawag niya ang panganay ay hindi siya nito pinakinggan. "Shane!" Napalingon sa likod si Shane nang marinig ang boses ni Toby kaya agad niyang pinapasok sa loob si Camila at tinawakan na lalaki palabas ng gate. "Hindi ka dapat pumunta dito." Tura niya sa lalaki at winaksa ang kamay. "Why? I just want to visit you and I am worried about you." Sagot ni Toby. "Kaya ko sarili ko at ang mga bata. Isa pa, hindi ka dapat pumupunta dito. Alam mo naman nakatulong lang ako sa mansyon na ito at kapag nalaman ng mga amo ko na nagpapapasok ako ng ibang tao, ano na lang sasabihin nila?" Litanya ng dalaga. "I understand. But nandito ako para ipaalam sa iyo na nakipag-away si Cassandra sa school at nag-guidance siya. Pero imbis na ikaw ang tawagan niya, ako ang tinawagan niya at ako rin na naghatid sa dalawa pa uwi." "Ano?" Hindi makapaniwala si Shane dahil ngayon lang ito nangyari. Alam niyang matapang si Cassandra pero hindi pa niya nababalitaan na nakipag-away ito. "Yes, Shane. At alam mo ba,
Linggo-linggo nang napapasabak sa gulo ang anak mo at ako lamang ang nakikiusap sa school na huwag na ipaalam sa'yo. How dare you, Toby? Anong karapatan mo? Dahil nakiusap sa akin ang bata? Agad niyang sagot kay Shin. Biglang natahimik si Shin at nangihina itong napahawak sa gate. Pinapasok ni Toby si Shin sa kotse nito at doon sila nag-usap. Ayoko makialam kasi wala naman akong karapatan. Pero sana isipin mo rin ang damdamin ng anak mo. Nakikipag-away siya dahil pinagtatanggol ka niya sa mga kaklase niya. Sa tingin ko, Shin, panahon na para ipaayos mo mukha mo. Ibalik mo ang dati mong mukha. Alam mong ibig ko sabihin? Saan ako kukuha ng pera? Ni hindi ko nga matustusan na akong bahala sa lahat. Huwag mong isipin ang gastos. 3 linggo'y magiging maayos na yan. Pero Toby, hindi ko na kayang tumanggap ng tulong dahil baka... Okay, fine. May ipagagawa ko sa'yo at babayaran kita. Then yun ang igagastos natin sa mukha mo. Saad ni Toby at napakunot noo si Shane. Ayokong gumawa ng masama, Toby. Ayoko na. Ibali na lang. Tura ni Shane. Hindi masama ipagagawa ko sa'yo. Gagawin lang kitang spy. Sagot ni Toby kaya mas lalong napakunot noo si Shane. Trust me, hindi ka mapapahamak. Pero saka mo na gagawin iyon. Kailangan mo lang maging maganda uli para sa trabahong iaalo ko sa'yo. Anyway, may balita pala ako sa'yo. Ani pa ni Toby, sabay na dinukot sa loob ng Amerikana nito at inabot sa kanya ang brown envelope. Mamaya mo na buksan. Nagpaalam sa kanya si Toby matapos ang usapan nila, pero hindi pa siya sigurado sa iniaalok nito. Pagpasok niya sa loob ay agad niyang naabutan si Ramon, ang tauhan ni Ryan na hinabilin pa para bantayan sila. Masama ang tingin nito sa kanya at sa hawak niya. Pinalabas niya si Ramon na medyo alilangan pa na sundin siya. Hindi naman siya natatakot sa lalaki. Huwag lang nitong gagalawin ng mga anak niya at hindi siya magdadalawang isip na patayin ang lalaki. Umupo siya sa silya at agad na binuksan ang envelope at halos manikip ang kanyang dibdib nang tumambad sa kanya ang mga larawan ni Ryan at ni Dahlia. Nasabit siya mga ito at masayang masaya. Meron pang kuha na nag-dinner sila habang may tumutugtog sa gilid. Meron pang nagsasayaw sila at naghahalikan. Sa isa pang larawan ay nakayakap si Dahlia kay Ryan at wala itong suot na damit. Natabunan lamang ang dibdib nito dahil nakadikit sa dibdib ni Ryan, habang ang kamay ay nakapulupot sa bawang nito at matamis ang ngiti sa labi ng binata. At sa paligid ay nakagip ng camera si Matthew at Ray na kanya-kanyang may hawak na wine. Naikuyom ni Shane ang kamao at agad niyang pinagpupunit ang mga larawan at tinapon niya iyon sa basurahan. Mag-iisang linggo na sa Paris si Ryan ngunit ni minsan ay hindi nito nagawang tumawag sa kanya katulad ng pangako nito sa kanya bago umalis. Ayaw niyang umiyak kahit sobrang sakit ng dibdib niya. Pumasok siya sa kwarto at nabutan niya si Cassandra na nagdo-drawing at agad nitong pinunit-punit ang papel. Nang lapitan niya ito'y namumula ang mata nito sa pag-iyak. Niyakap niya ito at tinalakan sa buhok. I'm sorry anak kung pati kayo naaapektuhan. Pinapangako ko na hindi ka na muling ibubuli ng mga classmates mo. Tatanggapin ko ng alok ni Toby. Mahigpit ang hawak ni Shane sa kamay ni Toby habang papasok sila sa opisina ng kaibigan na dermatologist ni Toby. Hanggang nakapasok sila sa loob at agad na nagkamay ang dalawang lalaki at agad siyang pinakilala ni Toby. Tumaas ng bahagya ang kilay nito na halatang tinutukso si Toby. Tanging ngiti lamang ang isinagot ni Toby. Pagkatapos silang mag-usap, marami ring sinabi ang derma kay Shane nang makita ang mukha niya. That's just minor treatment. The score isn't that bad, so it won't take a month. Trust me, we can bring back your beautiful face. Ngumiti ang lalaki kay Shane habang sinusuri ang kanyang larawan na ipinakita ni Toby 2 years ago. Pinasok sila sa loob ng klinik at pinahiga si Shane. Marami pang hinanda ang derma. Bago pa siya turukan ng pampatulog ay kinausap muna ng dalaga si Toby tungkol sa mga bata. Huwag mo silang alalahanin. Pinasundo ko sila sa tauhan ko. Bawal nga lang ang minor dito kaya hindi ka nila mabisita. Pero doon muna sila sa kondo ko. Paano pag-aaral nila? Tanong ni Shane. Kinausap ko ng advisor nila. Wala kang dapat na ikabahala, Shane. Everything is under my control. Saad ni Toby sabay na umismirk sa kanya at ngumiti lamang siya at nagpasalamat sa binata. Are you ready? I'm ready. Sagot ng dalaga at saka siya tinurukan ng pampatulog. Kaagad na bumigat ang talukap ng mata niya. Si Ryan ang huli niyang nasa isip bago kinain ng kadiliman.
Damn it! Tumilapon ng cellphone ng binatang si Ryan nang tumawag sa kanya si Ramon at sinabi nitong sumama umano si Shane kay Toby patungong Maynila at kasama pa ang mga bata. Hindi niya rin matawagan si Shane dahil naiwan umano nito ang cellphone sa mansyon. Napasabunot sa buhok si Ryan at hindi malaman ang gagawin. Ganoon ang itsura niya nang dumating sina Matthew at Ray. What the hell's your problem, Ryan? Tila mas mainit pa ang ulo ni Ray kaysa sa kanya. Dagdagan pa ng hindi maipintang mukha ni Matthew. Nandito sila sa cottage, isa sa mga resort na pagmamayari ni Matthew. I don't understand all of this. I do not understand because I told you are traitors. Lahat ng ginagawa ko ay puro palpak. Sino bang pagkakatiwalaan ko? Kayo na mga kaibigan ko? Asawa ko na hindi ko maramdaman sa puso ko na asawa ko siya? Ay yung babaeng nagpapagulo sa utak ko. Aburidong tura ni Ryan at sinipa pa nito mga bote ng alak. Kaagad na lumapit si Matthew sa kanya, tinapik ang kanyang braso. Sinabi ko na sa iyo dati pa na sakit lang sa ulo makukuha mo sa bagiinang iyon. Pero di ka nakanig. Panunumbat ni Matthew. Balita ko yung sumama siya kay Giler. Hayaan mo na sila, Ryan. Malandi ang babaeng iyon. Tingnan mo, nung umalis kayo mag-asawa, umalis din sila sa mansyon na hindi man lang nagawa magpaalam sa inyo. Anong klaseng tao ang Shane na iyon? Panggagatong ni Ray sa pinsan. Kayo? Bakit din nandito kayo? Paano niyo nalaman na pupunta kami dito ni Dahlia? Balik tanong ng binata sa mga ito. Nagkatinginan sila Ray at Matthew at hindi nakapagsalita. Ngumisi si Ryan. Kayo ba nagmamanipula sa lahat ng mga investigasyon na pinagawa ko? Binayaran niyo ba ang doktor na nag-examine ng DNA test namin ng mga anak ni Shane? Sunod-sunod na tanong ng binata at mas lalong hindi nakapagsalita ang dalawa. And who the hell are you to? That's enough, Ryan! Sigaw ni Dahlia sa pintuan na kasama si Aryan. Gusto mong malaman ang totoo, ha? Gusto mong malaman? Tila hindi na mapigil ang emosyon ni Dahlia at kahit na pinipigilan siya ni Ray at Matthew, ay hindi siya paawat. Hindi! Mabuti pa nga na malaman ni Ryan ang totoo upang matauhan siya sa kaibangan sa babaeng iyon. Mangiyak-ngiyak sa galit si Dahlia. Calm down, Dahlia. This is not the right time. Sinampal ni Dahlia si Ray dahilan para matigil ang lalaki. So, kailan pa? Hanggang kailan ako magtitiis, ha? Wala kayo sa sitwasyon ko at hindi nyo nararamdaman ang sakit ng panggagago sa akin ng asawa ko. Sigaw ni Dahlia at tuluyan na ngang umiyak ang babae. Hindi ako bingi at lalong hindi ako bulag, Ryan. Alam kong may nangyayari sa inyo ng babaeng yun. Ako yung asawa mo pero nandun ka sa kama ng katulong natin. Alam mo kung gaano kasakit yun? Pero wala kang narinig. Wala kang narinig na sumbat o galit mula sa akin. Kaso ganun kita kamahal. Namumula ang mukha ni Dahlia habang dinuduro-duro si Ryan. Bigla namang nakonsensya ang binata at lalapit sana kay Dahlia nang umatras ang dalaga. Pues para sabihin ko sa iyo, Ryan, ang totoo. Ikaw ang tunay na ama ng mga anak ni Shane at kinasal kayo ni Shane 10 years ago. Oo, Ryan. Kayo ang mag-asawa ni Shane dahil may bisa ang kasal nyo. At ang kasal natin ay peke lamang. Nanlumbay ang dalawang lalaki sa gilid. Si Aryan ay natutop ang bibig habang si Ryan ay tila napoproseso pa sa utak nito ang sinabi ni Dahlia. Hanggang sa hindi na kaya magsalita ni Dahlia dahil napakagulo na ito at agad itong nilapitan ni Aryan at inalo. It's true. Pagpapatuloy ni Ray at makasanggalit sa mukha nito. Sa Shane din ang dahilan kung bakit wala kang alaala. Dahil ikaw mismo ang humiling sa amin na ipatanggal mo ang alaala sa babaeng iyon 2 years ago. Gumastos kami ng bilyon at sobrang hirap. Sobrang laki ng sinakripisyo namin sa iyo ni Matthew upang mabayaran lang ang scientist na iyon upang maibigay lang namin ang kahilingan mo. Kaya namin ginawa na sinabotahe ang lahat ng mga ginawa mo ay para na rin sa kapanganan mo iyon. Ngayon, Ryan, huwag na huwag mong babaliwalain ang lahat ng isinakripisyo namin para sa iyo dahil sa oras na minalikan mo ang babaeng yun. Magkalimutan na tayo. Turan ni Ray, sabay na tumalikod at umalis. Anong plano mo ngayong nalaman mo na lahat? Tanong sa kanya ni Matthew, ilang sandali bago binasag ang katahimikan. I don't know what to do. I just want to talk to the scientist. Ayoko maging one-sided, total na ungkat na ito. Gusto kong ibalik ang alaala ko. Saka na ako magdadecide kapag malinaw na sa akin na lahat.
Nakaharap sa malaking salamin si Shane habang tinatanggal ang benda sa kanyang mukha. 3 linggo rin matapos ang treatment niya at ngayon unti-unti nang tinatanggal ni Toby ang puting tela habang nakatingin rin ang dermatologist na kaibigan nito. "You're beautiful, Shane," wika ng binata nang masilayan nito ng tuluyan na nitong matanggal iyon. Kaagad na sinipat ng dalaga ang sarili sa salamin at unti-unti niyang hinawakan ng pisngi. Sobrang emosyon ng kanyang nararamdaman na ngayon ay bumalik na ang dati niyang mukha. Tama ang sinabi ng derma. Ang balat lang niya ang nasira at hindi naapektuhan ang ibang bahagi ng kanyang mukha. Kaya hindi sila masyadong nahirapan. Salamat, Toby. Utang ko sa iyo lahat ng ito." Napaluha ang dalaga at agad naman siyang hinawakan sa kamay ng binata. "Anything for you, Shane." Sagot nito, sabay na hinalikan ang kanyang kamay at kimini ang binawi iyon. Napabuntong hininga naman si Toby nang maramdaman ang pagkailang niya. Nag-usap pa si Toby at yung derma bago hinatid ni Toby ang kaibigan palabas ng condo nito. Hindi na kasi kailangan ni Shane na magpunta pa sa klinik dahil binibisita na lamang siya ng derma dahil nagpapagaling na lamang naman siya. "What's your plan now?" Hindi maiwasan ni Toby na tanungin ng dalaga dahil sa loob ng halos 3 linggo nilang magkakasama ay ni minsan na hindi niya narinigan tungkol sa paniligaw niya dito o kung may pag-asa pa ba siya. "Babalik kami sa mansyon ni Dahlia. Gusto ko sana bukas na bukas din. Dapat makabalik kami roon bago pa makauwi si Ryan." Sagot ng dalaga at nagtagis ang bagang ni Toby ngunit hindi lang nito pinahalata sa dalaga. "Sige, kung yan ang pasya mo, ihatid ko kayo bukas na bukas rin." Sagot ng binata. "Toby, kailangan mo na magpahinga para may lakas ka pagdating nito." Malamig na boses ni Toby sa kanya at nagawa pa siya nitong kumutan kahit na hindi naman siya inaantok. Hindi na lamang siya nagsalita upang makaalis na si Toby dahil nahihiya rin si Shane. Pinapangako naman niya na babayaran niya si Toby sa lahat ng nagawa nito sa kanya. Hinihintay niya lang ang alok nitong trabaho. Pero sabi nito ay hindi pa daw sa ngayon. Bukod pa doon ay aalis din si Toby patungo sa Poland dahil may kailangan itong asikasuhin. Mga 2 linggo lang naman daw, saka na siya sasabihan sa pagiging spy niya. Ang 2 niyang anak ay may sariling tutor na kinuha sa Toby kaya kahit na nakaliban sa klase ang kambal, ay hindi pa rin nila napapabayaan ang pag-aaral. Masama ang tingin ni Ramon kay Toby nang inabot ng binata ang bag nilang mag-iina sa tauhan. Kinunutan ng noo ni Toby ang tauhan kaya ito nagbaba ng tingin at pinasok ang bagahe. Nagpasalamat ang 2 bata kay Toby bago na unang pumasok sa mansyon habang si Shane ay nagpaiwan at saglit muna silang nag-usap ng binata. "Whatever happens here, don't forget to call me because even if I'm far, I'll come to you right away." Paniniguro ni Toby at bilang sagot ay niyakap ni Shane ang binata. "Maraming salamat, Toby. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Napakabait mo sa akin, noon pa man. Mag-iingat ka roon at huwag ka mag-alala dahil madalas ka namin tatawagan ng mga bata." Wika ni Shane at bago siya bumitaw kay Toby, ay hinalikan pa siya nito sa pisngi. Nang makapasok na sa sakyan ng binata ay muli na naman lumapit ang 2 bata at kumuway ang mga ito kay Toby na nakangiti naman sa kanila. Matapos nga makaalis si Toby ay panay halos ayaw nang bumitaw sa kanya ng mga anak dahil sa kanyang mukha na bagong-bago sa mga mata ng mga ito. Kung masaya siya ay mas masaya si Cassandra at gusto nitong mamasyal sila sa bayan pero sinabi niya na marami siyang gagawin dito sa mansyon dahil kailangan niya maglinis. Lalo pa at siya na lang ang kasambahay sa mansyon. Pero ang sabi ni Ramon sa kanya ay may darating na 3 pang kasambahay kaya pinalinis sa kanya ang magiging kwarto ng mga ito at ibinigay niya din ang kama niya at tabi-tabi na lang sila sa mga anak sa iisang kama. Pawisan silang mag-iina matapos ang mahabang oras na ginugol sa paglilinis. Magmula kasi sa mga kortina at beddings ay pinalitan nila. Hanggang sa sumapit ang hapon at dumating ang 3 kasambahay na giniya ni Ramon sa magiging trabaho ng mga ito. Maaga silang nakapagpahinga at hindi maiwasan ng dalaga na isipin ang mangyayari bukas at sa mga darating pang araw. Narinig niya kasi mula kay Ramon na bukas na ang dating ni Ryan at excited siyang makita ang binata. Gusto niyang makita ni Ryan ang kanyang itsura. Noong nandoon kasi siya sa Maynila, kay Toby ay tumawag si Ramon sa kanya at sinabi nitong kailangan niyang bumalik sa mansyon dahil darating na mag-asawa at hindi umano nito alam na umalis din siya at hindi niya rin ito sinabi kay Toby. Alam niya kasi na magagalit ang lalaki kapag nalaman nitong inaapura siya ni Ramon.
Ang hindi niya lang maintindihan kung bakit nagdagdag ng kasambahay, kung tutuusin ay pabor naman sa kanya iyon, lalo pat malaki itong mansyon. Pero ang ilagay siya sa laundry area ay yun ang hindi niya maintindihan. Isa-isa silang binigyan ni Ramon ng papel at yun nga ang nakasaad sa magiging trabaho nila. Mayroon ng tagaluto, tagalinis at tagasilbi sa mag-asawa. Kapag kakain ng mga ito, at siya at ang mga bata ay nilipat ng kwarto malapit sa kusina at bawal siyang makialam sa trabaho na hindi sa kanya. Tinanong niya si Ramon kanina pero wala siyang nakuhang sagot kundi sumusunod lamang umano ito sa utos ng amo nila. Ayaw niya mag-isip ng kung ano-ano. Hihintayin niya na lang si Ryan at kung paalisin man sila sa mansyon na ito, ay tiyak siyang bumalik na ang alaala nito. Nanay, ihatid mo kami! Nakangusong saad ni Cassandra na handa na para sa eskwela. Tutal ay wala naman siyang gagawin, ay ihatid niya na lang ang mga anak. Pagdating pa sa school ay hindi siya binitawan ni Cassandra dahil pinangangalandakan nito ang maganda niyang muka, lalo pat hindi na siya nagsuot pa ng dambana at mask, kaya maging ang mga estudyante at mga guro ay napapalingon sa kanilang mag-iina. Batid niyang gusto lang siya ni Cassandra na iharap sa mga kaklase nito. Pagkatapos niyang ihatid ang kambal ay dumiretso siya sa guidance counselor at personal na humingi ng pasensya sa mga ginawa ng anak niya na agad naman siyang naintindihan. Bago pa siya umuwi ay dumaan muna siya sa grocery store dahil wala na silang stock ng mga anak niya. Mga alas 9 ng umaga din siya sa labas bago bumalik sa mansyon at habang sakay sa tricycle ay lumakas ang tibok ng kanyang puso. Kaya agad niyang pinahinto ang tricycle nang matanaw ang dalawang sasakyan sa labas ng gate. Naglakad siya patungo sa gate at mas lalo lamang lumakas ang tahip ng dibdib niya nang makita si Ryan na naka-shades at bumaba sa sasakyan at bumaba rin si Dahlia at magkasabay silang pumasok sa loob. Isang linggo na mula na makauwi si Ryan pero ni minsan ay hindi pa sila nakita ni Shane. Tinatanong rin siya ng kambal kung kasama ba si Ryan nang umuwi si Dahlia at sinabi niya ang totoo sa dalawang bata dahil nakita naman niya ang binata na bumaba sa kotse. Kung ganoon, bakit hindi po siya nagpapakita sa amin, nanay? Napalingon si Shane kay Camila at tinalikan niya ang buhok nito. Katulad ng mga nagdaang gabi, kinukulit na naman siya ng mga bata tungkol sa tatay ng mga ito. Baka busy lang mga anak. Tugon niya. Bakit noon kahit busy siya, nakikipaglaro pa siya sa amin at madalas ay pinapapasok pa niya kami sa kwarto niya. Gusto niya doon ako matulog. Pero ngayon hindi na. Baka po napag-isip-isip ni Sir Ryan na mas kailangan niya bigyan ng atensyon ng asawa niya. Sayang, hindi man lang nakita ni Sir magandang mukha niyo, nanay. Napabuntong hininga si Shane sa sinabi ni Cassandra. Isa din sa mga gusto niya ang makita ni Ryan ang kanyang itsura. Pero paano yun mangyayari kung bawal na silang magpakalat-kalat sa mansyon? Pati ang dalawa niyang anak ay pinagbabawalan na rin na maglaro sa bakuran at kung galing silang labas ay doon sila dadaan sa likod ng bahay. Kahit si Dahlia ay hindi na niya nakakausap at kapag may kailangan sila, katulad na lang noong sinubukan niya mag-advance para sa project ng dalawang bata, ay sa kasama niya dumaan upang mabigyan siya ng pera. Batid niyang may mali pero wala siyang magagawa kung yun ang bagong patakaran ng mga amo niya. Ilang sandali pa ay tumunog ang cellphone niya at agad siyang bumangon at sinagot ang tawag pero dahil putol-putol ay lumabas siya ng kwarto. Hello? Toby? Tanong niya't napayakap siya sa kanyang sarili dahil sa malamig na hamog ng gabi. Naglakad-lakad siya sa likod hanggang sa napadpad siya sa mga orchids sa gilid ng pader. Ngunit natigilan si Shane nang matanaw niya sa swimming pool na masayang nagtatampisaw si Ryan at Dahlia. Para silang mga teenager na nagde-date at bakas ang masayang mukha ni Ryan habang nakapulupot ang kamay nito sa bewang ng asawa. Shane, are you there? Oo. Ano ulit yun? Napakagad siya sa kuko at bumalik sa kusina. Ang sabi ko, susunduin ko kayo bukas ng hapon. Kahapon pa ako nakabalik. Nabisi lang ako kaya ngayon lang ako nakatawag. Gusto ko kayo ipasyal ng mga bata sa resort. Kinausap ko si Dahlia at pinagpaalam ko kayo. Talaga? Sige. Tsak na magugustuhan ng mga bata. Salamat, Toby. Saad niya. Anything, Shane? Ilang sandaling namutawi ang katahimikan sa kanilang dalawa dahil lumilipad din ang isip ng dalaga hanggang sa muling nagsalita ang binata. Good night, Shane. And kiss Camila and Cassandra for me. Kanina pa siya pabaling-baling sa kama at kahit na anong gawin niya ay hindi siya dalawin ng antok dahil laman ng isip niya ay antag pong nakita niya sa pool area. Hanggang sa mag-umaga ay nanatiling mulat ang kanyang mga mata.
Linggo naman ngayon at day off niya kaya may oras pa siyang ihatid ang mga paninda niya. Nagla-live selling kasi siya ng mga damit. Sa 4 na araw na niya ay marami na siya mga buyer at madalas ay ubos palagi ang mga paninda niya. Tuwing linggo rin ay sa kanya ito inihahatid sa bayan. Kasama ang 2 batay, inihahatid niya sa sorting center ang mga damit paluwas iyon ng Maynila. Kahit papaano rin ay malaki ang tubo niyang nakukuha at hindi pa siya nabuburyong sa mansyon. Sa labas na rin sila kumain. Pasado 12:00 na ng tanghali sila nakauwi sa mansyon at imbis na sa likod sila dumaan ay sa mismong gate pinili ni Shane. Kahit ang 2 bata ay nagtaka sa kanya ngunit sumunod na rin ito. Hindi nga nagkamali ang dalaga at agad niyang nakita si Ryan kung saan ay busy ito sa laptop dito sa balkonahe. Pero tila hindi pinansin ng binata ang presensya niya at patuloy ito sa pagtitipa. Pinauni niyang pinapasok sa kusina ang kambal saka siya lumapit sa binata. Ryan. Mahina niyang tawag at saka palang nag-angat ng tingin ng binata na blanko ang mukha. Pagamat kinakabahan ay nanatiling matatag ang dalaga. Kailangan niya makausap si Ryan. What the hell do you want? Untag nito sa kanya at aaminin niyang pinanghihinaan siya ng loob dahil sa malamig na salubong nito sa kanya ni hindi nito pinansin ang kanyang itsura. Pagkatapos nung nangyari sa atin, may karapatan akong tanungin ka kung then forget it. Sinagawan siya ni Ryan at parang naninikip ang kanyang puso ng mga sandaling iyon. So, gano'n na lang yun? Halos pasigaw rin na sagot ng dalaga kaya mas lalong naniningkit ang mga mata ni Ryan at agad siyang hinawakan sa pulsuhan at kinabig sa gilid. Nasaktan siya dahil basta na lang siyang itinulak na parang walang kwentang bagay. I know everything, woman! Biglang nanlumbay si Shane sa sinabi ni Ryan at hindi siya nakapagsalita. Kaya mas lalong umigting ang panga ng binata at nakapamewang ito sa harap niya. Sabay na sumimsim ng alak. Kung ganun, bakit nandito pa ako? Aalis na ka. No. Pinutol ni Ryan ang kanyang sasabihin. Dinuro pa siya nito na halatang nagpipigil lamang sa galit. Pwede kang umalis pero iiwan mo sa akin ang mga bata. Saad nito at doon lang sa Shane nakatayo ng maayos at sinalubong ang galit ni Ryan. Hindi mo makukuha sa akin ng mga anak ko, Ryan. Magkakamatayan tayo. Oras na ilayo mo sila sa akin. Mariin niyan turan kaya ngumisa ang binata. I know. Minsan mo na nga akong pinapatay kaya alam kong gagawin mo ulit yan. Nanlamig ulit ang boses nito. Lahat gagawin ko para sa mga anak ko. Sagot niya. At lahat gagawin ko rin upang maprotektahan ng mga anak ko laban sa'yo. Sagot din ng binata at mas lalong nagalit si Shane at sasampalin sana si Ryan nang mabilis nitong nahuli ang kamay niya. Nagkamali ako. Inaamin ko. Pero ang saktan ko sa sarili ko mga anak ay hindi ko magagawa yan. Nangingilid na ang kanyang luha sa galit at muntikan pa siyang matumba nang pabalang siyang binitawan ni Ryan. Gusto ko makasama mga anak ko dahil karapatan ko rin iyon. At kapag nagmatigas ka, baka hindi mo na sila makita pa. Umiling-iling si Shane. Pero hindi rin pwede na habang buhay kaming mananatili dito. Ayokong makihati, Ryan. Napakagat sa ibabang labi ang dalaga at agad niyang pinunasan ang kanyang luhang hindi marunong makisama. Hindi rin gusto ng asawa ko na makasama ka sa bahay na ito. At mas lalong hindi kita gustong makita. Dahil bumabalik lang sa akin ang mga araw kung paano mo ako pinapatay. I'm sorry. I am sorry, Ryan. Ang mga katagang namutawi sa kanyang labi. Hindi kumibo si Ryan ngunit ramdam ni Shane ang mabibigat nitong paghinga. Pansamantala lamang ang lahat ng ito. Sad ng binata at doon ay napatingin siya sa binata na sa malayo nakatingin. Gusto niya mag-expect sa susunod na sasabihin nito. Gusto ko lang makasama ang mga bata. Pero hindi na nila kailangan malaman na akong tatay nila dahil hindi rin kayo magtatagal dito sa mansyon. Parang sinusugatan ang puso ni Shane sa sinabi pa ng binata at gusto niya nalang tumakbo at yakapin ng mga anak. Bilang isang ina ay mas doble ang kirot sa puso niya na marinig ang mga katagang iyon sa mismong tatay ng mga anak niya. Kung ganoon, sana'y huwag mo nang itrato ng mabuti ang mga bata dahil masasaktan lang din sila sa huli. Tugon niya at agad niyang tinalikuran si Ryan dahil kanina pa siya kinakapos ng hininga at baka kapag nagtagal pa siya roon ay kung ano pa ang magawa niya. Nanay, okay lang po ba kayo? Salubong sa kanya ni Camila napansin ang pamumula ng mukha niya.
Oo, mga anak. Okay lang si nanay. Pinilit niyang ngumiti. Hindi ka okay, Nay? Pinaiyak ka ba ni Ryan? Kunot noong saad ni Cassandra at hindi siya makapagsisinungaling sa panganay niya. Ganito ang ugali nito kapag nasasaktan siya at walang sinasanto ang dalagita. In love ka ba sa kanya, Nay? Tanong muli ni Cassandra na agad siyang napaawang dahil hindi niya akalain ang sasabihin ni Cassandra. Kay Tito Toby na lang kayo, Nanay. Mas gusto ko siya kaysa kay Ryan. Isa pang may asawa na yun. Gwapo naman si Tito at mayaman. Hindi ko wala ng Ryan na yun. Segunda pa ni Cassandra kaya agad niyang pinunasan ang mga luha. Anak, huwag mo munang isipin ang mga ganyan. Dahil napakabata mo pa. Kung ano man ang pinagdadaanan ni nanay, kayang-kaya niya naglampasan iyon. Nalagpasan ko nga maraming taon na wala kayong tatay eh. Napahikbi na naman si Shane at niyakap na lamang ang dalawang bata.